Wala na ngang kuryente, wala pang tubig at walang makain kaya naman nanlilimos sa kalsada ang ilang biktima ng lindol sa Mindanao. Sa gitna niya umakyat na po sa 47 ang nasawi. Narito ang report ni Gary De Leon. Ilang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol, ito ang tumambad sa amin sa Sarangani. Namamalimos ng tulong sa kalsada ang ilang biktima. Sir, humihingi kami ng tulong sa inyo. Wala kami bigas ngayon. Marami akong anak ngayon. Nagugutom na kami. Kahit kasi may dumarating ng tulong, marami pa rin ang hindi naaabutan. Ilan sa mga dahilan niyan ay ang pahirapang pagdating ng mga tulong dahil sa nasirang tulay na nag-uugnay sa Malapatan at Glan. Kabilang yan sa mga binisita ni na Senator Sherwin Gatchalian, Mig Subiri, JB Ejercito at Erwin Tulfo. Idinonate din nila ang pangakong 1 buwang sweldo ng mga senador. Kalahating milyon ang inabot nila para sa Sarangani. Ina-assess rin namin yung dapat gawin para pagdating ng budget season, makatulong rin kami sa mga dapat ma-repair. Binuksan na rin kanina ang mga kalsada at tulay na lubang nasira ng lindol sa bayan ng Glan. Sa kabila niyan, may mga barangay pa ring isolated. May mga lugar din na wala pa ring tubig at kuryente. Kahit gaano kahirap yung isang town na na-isolate for how many days, talaga gumagawa ng paraan ng provincial government, regional agencies, and national agencies. Isa rin sa pinakanapuruan ng lindol ang General Santos City. Umakyat na sa 17 ang nasawi sa lungsod. Kabilang yan ang katawan ng 10 taong gulang na bata na inadod ng malaking alon sa isang beach resort nang tumama ang lindol. Pati ang isang pasyente sa Jensen Medical Center na inatake sa puso sa kasagsagan ng aftershocks. May na-recover din na bangkay ng babae kagabi sa Gumuong Grocery Store sa Barangay Kalumpang. Pero bago makuha ang bangkay, nagpulasan pa ang mga rescuer dahil sa nangyaring aftershocks. Gaya sa Sarangani, namigay rin ng tulong sa Jensen ng ilang senador sa Gatchalian Block. 1 milyon piso ang inila nila sa General Santos City. Si Senator Erwin naman may mungkay sa DPWH. Siguro kung kailangan natin magbago ng improve pa yung taasan natin yung standard to kagaya sa Japan, mapatawag natin ang DPWH. Hinimok naman ni Senator Win na gamitin na ang nasa 180 billion pesos na pondo mula sa 2026 national budget para sa mas mabilis na rehabilitation sa buong Mindanao. Kabilang daw sa mga pwedeng pagkuhanan ng NDRRMC Fund ang 32 billion pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund at ang nasa 46 billion pesos mula naman sa DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.